po ang mga air assets ni Mr. Zaldico. Air assets po Pero ni Martin Romualdez. Hindi ko po alam kasi wala pa naman pong kaso ata si former speaker, referral pa lang po ito. Alam mo ba na uutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo ng 4Ps? Bakit? Wala na namang pera gobyerno. Napag-usapan niyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo. Nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, ay mas nilakihan pa sa kasalukuyang pong proposed budget. Oo, at yan po inireklamo dito pong mga grupo, mga kapatid, na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal, 24 billion, ginawang 49 billion, mas malaki pa sa kakailanganin daw na pera para po sa 4Ps. Anak ka ng po! Alam nyo, di ba? Sorry po ito magpakatotoo po tayo dito sa katwiran lagi na walang pera gobyerno Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ang alin? Itong MAIF. Itong mga guarantee letters ng politiko. Kailangan nilang ponduhan ang AX. Kailangan nilang ponduhan ang TUPAD. Kailangan nilang ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun. Unang gustong simulan ng talakayan natin ngayong umaga? Hindi. Una po sa lahat, ilang araw na lang bago magpasko, girl. Ilang days na nga lang ba before Christmas? Eto na mga kapatid. It's 28 days? 28 days to go before Christmas. Okay. Hindi na kasi yan ang binibilang nila. Binibilang na talaga nila kung ilang araw pa ba bago may mga papanagot na malaking isda. Talaga itong aking baby girl. Iba na talaga siya. Ang kanyang focus talaga ay ang kapakanan ng ating bayan. Tama yan, girl. At sa lahat ng ating nakikinig ngayon, dapat po ganun po talaga tayo. Humbag malasakit po tayo sa kahihinatnan ng ating pong inang bayan. So sa mga nagtatanong, ilang araw bago magpasko, 28 days at ilang araw na lang po mga kapatid, magmula nang ito'y pumutok na balita, hanggang ngayon po ang hinahanap po nila ay matatabang isda. Ang hinahanap po ng marami, sandali lang, sino-sino yung mga yan na na-mugshot ninyo? Ang hinihintay nilang mugshot daw po ay yung mga starring dito. Mga kapatid, sino ba mga starring dito? Di yung mga proponents nga po, di ba? Si Chacha, alam mo, maganda na bring up mo yan. Bakit, kasi girl? halimbawa na lang yung mga kasamahan natin dito, yung ating mga makeup artist, hairstylist, sabi nila, Ma'am Cha, sino ba yung yung mga na-mugshot na una? Parang di namin kilala. So in-explain ko, sabi ko ito yung mga konektado sa Oriental Mindoro, sila daw muna ang inuna. Pero bakit sila? Kasi sa mga nauna daw na nabalita, hindi naman ito yung mga inaasahan nila na mamamugshot. Sabi ko, wag ka mag-alala. Yan din ang tanong namin ni Manong Ted. Nasaan na yung mga nasa una sa balita? Kasi kung matatandaan natin, dun sa revelation ni Senator Ping Lacson, Bulacan di ba? Bulacan ang naitopic niya. Ay, Bulacan na may pinakamalaking budget sa flood control. So, yun ang tanong nila, ba't nauna yung Oriental? Oo nga daw. Kasi po, kailangan na kailangan talaga ng magkaroon na ho ng mga mugshot, para mapahupa daw ang damdamin ninyo. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang lahat ng ito ay nagsisimula dito po sa mga nag-aalutaga, naglalagay po ng budget. Pero, wag natin kaligtaan din, na hindi po makakakolekta itong mga magnanakaw kung wala ang nagre-release ng budget. Kaya in the light of the statement of the President na malaman dun po sa resignation ni Ma'am Amena Pangandaman, ang tanong natin dito ano ang susunod sa ICI? Papatawag niyo ba si Ma'am Guys Amena sa Senado? O siya ba'y masasama ng investigasyon ng Ombudsman? Opo. Kasi nga, ang sinasabi, hindi ho naman without, hindi natin sinasabi na nakinabang siya rito. Pero maganda rin po maiklaro niya
ang kanya pong mga papel. Kasi girl, tandaan natin ha, oo, merong insertion, sinasabi daw po na umano ha, bahagi siya doon sa insertion. Sa testimonya po nitong si Zaldico. Oo, and then sinasabi din ni Presidente para daw hindi maka-impluwensya sa investigasyon, kaya nag-resign o tinanggal. Oo, pero ang tanong nga dito, kailan pa ito na sinasabing para bagang kapag po may proyekto, ang bilis ng release ng DBM ng pera. Yung bang mga malalaking releases, wala ba siyang approval doon? O, di ba? Good point, good point. So, kumbaga, kung may proponent, may taga-release Ng sa mga pondo. request ng Proponent. Yan, Tama. ha? Okay. Sino to? Okay. Kaya nga ito ang tinatawag na biggest scam in Philippine history. Sa totoo lang po, hindi na ho natin Diba? malaman ano ho ba ang kanilang diskarte ho dito, sino ba ang kanilang uunahin, sino ba ang kanila pong Pero alam mo, ang klaro dito, sa laki ng halaga na iniuugnay sa flood control, hindi pwedeng yung mga na-mugshot lang ang may kinalaman. Sige. Sure ako. Sige. Merong mas mataas. Ang tanong, kilala mo na ba kung sinong mastermind? Medyo meron na akong inclination. Good morning po, Sec Vince. Sec Vince, ang uunahin ko po muna, no, yung tungkol po dito sa referral na ginawa nyo po last Friday dito po kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasama nyo po dito ang ICI. Madami po kasing nakapansin na parang ibang-iba yung wording ng referral para kay dating Speaker Martin Romualdez. Wala kasing binanggit po na possible violation or charges. Pero ang sabi ng ilan, dun daw po sa previous referrals ng ICI, malinaw yung ikakaso dun sa ibang mga tao na involved dito po sa flood control projects. Ano pong tugon dito, Sec Vince? Opo, una po, no, nung Friday, magkasama po kami ng ICI at nag-refer ng mga ebidensya at mga iba't ibang dokumento at nag-recommenda po ng possible charges. Siguro po, kaya po medyo nalilito po kayo. Ang ICI po kasi ay nag-refer nung kanilang mga dokumento base sa pagpunta po at pagsagot ni dating Speaker Martin Romualdez nung siya'y inimbita sa ICI nitong mga nakaraang linggo. No, yun po ang naging basehan ng kanilang pinadalang mga dokumento. Yung pong DPWH, meron pong ibang mga dokumento na pinadala kasama po ang iba't ibang mga kontrata ng mga kumpanya na linked kay former Congressman Zaldico from 2016 to 2025 at nagsama din po kami nung mga testimonya sa Blue Ribbon committee hearings ng iba't ibang mga personalidad. Kasama na po dyan si Sergeant Gutesa. No, at dahil dun po sa mga ipinasa namin sa Ombudsman, kami po ay nagrekomenda ng 4 na potential na kaso. Kasama na po dyan ang plunder, ang violations of the anti-graft law, at ang direct bribery. So siguro po dun po medyo nalito po, no, dahil ang pinadala lang po ng ICI sa Ombudsman ay yung interview o testimony ni dating Speaker Romualdez. Kami naman po, yung pong mga iba't ibang testimonya sa Blue Ribbon at mga kontrata ng SunWest at Hightone na kung ito total po natin, nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong piso. So, Sec Vince, at dahil po dun sa mga iba't ibang yon, nagrekomenda po kami ng mga charges against both former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. so merong charges na nakalagay? Opo, in fact, ano po ata yan, no? Inabas po namin sa media yung aming referral, Ma'am Chia. Oo, yes po. You're talking about the 2-page referral, sir? Hindi po. Ano po Yung ito? mas mahaba. Mahaba po ito. Oo, ito yung mas Opo, mahaba I think na. it's about 20 pages. Oo, ito na yung Ma'am Chia. ito na yung kahahawak lang namin ngayon. Pero doon sa naunang referral, kaya nalito ang tao, sinasabi niyo po, doon kasi wala pa yung possible charges na nakalagay. Pero dito sa mas mahaba, opo, sige po, Sec. Yeah. I think po dun sa
ICI na pagpasa ng dokumento, wala pong recommended charges doon. Pero pinagsama po yung dalawang yan, no? Yung ICI sending of the documents and referral of documents and yung pong DPWH referral. Okay, Na okay. dapat po may kopya din po ang meeting. Opo. So, ibig sabihin, yung mga nauna nyo pong referral dun sa mga sangkot dito sa flood control, same po ang naging treatment dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po nagkaroon ng special treatment kasi yun ang naging assumption ng ilan nung Definitely nabasa wala po po. namin yung referral. Definitely hindi po. Very clear po yung recommended charges. But of course, kailangan pa pong dumaan yan sa proseso ng ating ombudsman ng finding at ng magdadagdag pa ng ebidensya para mag-file na po ng kaso din sa Sandigan Bayan. So, ano po yan, no? So, magdadagdag pa po ang ombudsman dyan. Yan din naman po ang inassure ni Ombudsman Boying Remulla. Even kahapon, no, nung may bago kaming refer din na iba namang mga potential charges laban sa 8 congressman. Oo. Dito nga po sa kahapon, yung binabasa ko kasi doon may possible charges na. So para lang malinaw, anong charges po yung inire-recommend ng DPWH at ICI for former House Speaker Martin Romualdez? Number 1 po ay plunder. Kasi meron nakita po natin na yung paglobo po ng mga kontrata lalo na ni former Congressman Zaldico sa DPWH nung siya ay naging Committee on Appropriations chairman na handpicked naman po siya ng former speaker at ng Kongreso. Ikalawa, violations of the Anti-Graft Corrupt Practices Act. At ikatlo po, dahil nga po sa mga statements na under oath ng mga iba't ibang personalidad sa Senate Blue Ribbon Committee kasama si Sergeant Gutesa, direct bribery din po ay kasama sa recommended charges. Opo. Pareho po ba ito doon sa mga possible charges na posible nga pong isampa dito kay Zaldico? Pareho po silang dalawa? Opo. Pareho din po. No, ang wala lang po dyan na hindi pa po namin marekomenda is yung malversation against Speaker Martin Romualdez. Kasi kailangan pa po ng dagdag na ebidensya para dyan. Para ma-establish na may malversation. So, yan po naman sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla kahapon at nung nakaraang linggo, yan din po ay isasama din po nila kapag nakahanap sila ng dagdag na ebidensya doon. At kami naman po ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa Ombudsman para sa pagdadagdag at paghahanap pa ng ibang ebidensya. Opo. Sec Vince, ilang ulit ko nang naririnig, hindi lang sa inyo, maging sa ilang miyembro po ng gobyerno at ng ICI, na matibay yung ebidensya na hawak ninyo for former Congressman Zaldico. Kay Speaker Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez po ba, gaano kabigat yung ebidensya na hawak po ng ICI at ng DPWH? Sa tingin po namin, basta yung sa refer namin, mabigat po ang ebidensya. No? Mabigat po ang ebidensya, lalo na kung i-connect natin yung mga testimonya sa Blue Ribbon dun sa mga nakalap namin libu-libong bilyong mga kontrata na nakuha ng mga kumpanya ni former Congressman Zaldico. Oo. Sec Vince, doon pa lang po sa tingin po namin. sorry mabigat po. po ang ebidensya. Oo, Sec Vince, sorry for butting in. Medyo limited lang yung oras natin. Sec Vince, it's okay po. Kung mabigat yung ebidensya, not just for Zaldico but also for Martin Romualdez, ano pong ebidensya yan? Can we be specific? Aside from doon po sa mga nailahad na testimonya sa mga Senate Blue Ribbon Committee, ano pa pong ebidensya ang hawak natin sa kanya? Yung pong mabigat para sa amin, yung pong dami ng kontrata na nakuha ng mga kumpanya linked to former Congressman Zaldico. Oo. Kasi kung titignan niyo po yung dami ng mga Pero kontrata. Sec Vince, kontrata Yes. kay Zaldico, pwedeng makonekta kay Zaldico. Ano pong kaugnayan nun kay former Speaker Martin Romualdez? Kasi po, nung panahon, Ano po ulit? Sorry, Sec. Medyo naputol po kayo. Ano po ulit? Sorry po. Lumobo po, dumami. Ang mga kontrata ni former Congressman Zaldico, yung sa mga kumpanya ni former Congressman Zaldico
nung kapanahunan na siya ay naging appropriations chairman. In fact, doon po sa aming pagbibilang, halos nag-times 3 po ito. Sec Vince, sorry po sisingit na po, Opo. obligado na po ako sumingit din habang hindi pa tapos si Chacha. Opo. Sorry Sec Vince Opo. kasi napakasimple po ng tanong ni Chacha at para po hindi maguluhan na nakikinig sa atin, pwede ho naman natin sabihin Opo. diretsahan ang tamang sagot kung meron po kayong tamang sagot. Ang tanong nga Opo. dito, ano ang kaugnayan ng isang Martin Romualdez sa panahon ng speaker siya na lumobo ang kontrata ng mga kumpanya ni Zaldi? Ano naman ang kaugnayan ni Martin Romualdez kung sakali man po na ibinoto si Zaldico ng Kamara bilang House Committee on Appropriations Chairman? Nasaan ang anomalya doon? Unang-una po, Appropriations Chairman, si former Congressman Zaldico, kung wala pong bindisyon ng Speaker of the House. Alam naman po natin lahat yun. No? So, yung pong link na yon ang ini-establish ng aming referral. Mm-hmm. At doon din po sa mga testimonya ng iba't ibang personalidad sa Blue Ribbon, pinapakita din po yung deliveries, alleged deliveries ng mga pera both kay former Congressman Zaldico, papunta din po kay former Speaker Martin Romualdez. Opo. In fact, meron pong minention doon na iba't ibang mga bahay. Nandun din po sa referral namin yon. Sa Forbes Park, meron din pong minention na bahay sa Aguado. So, yan po, lahat po yan, sinama po namin doon sa aming referral sa ombudsman. At sabi naman po ng ombudsman, siya po ay magdadagdag pa ng ebidensya para po maka-establish ng mas mabigat na kaso pagka magpapile na po siya sa Sandigan Bayan. Opo. Sec Vince, again, ang sinasabi po ninyo, ay posibilidad, ay assumption, no? Na nakinabang si Martin, hindi sa ipinagtatanggol namin si Martin, kung hindi po lamang mailatag lang natin to, sa katotohanan, may ebidensya ba talaga? Sapat ba ito? Malinaw ba ito? Ito ba ay substantial or maaring circumstantial or hearsay? So, ito nga po ang tanong. Opo, halimbawa kaninyo sa Forbes Park, ito hubang mga bahay na ito na binabanggit? Halimbawa, ito bang Tamarind Street na number 30 at yung ba number 41 Nara Street sa South Forbes Park? Ito hubang mga bahay na ito natukoy ba ng ICI kung kanino nakapangalan ito para talaga natin ma-establish na may kaugnayan itong si Martin dito po sa kilos at pangungontrata at pangungulimbat ni Zaldico, mga ganun pong bagay, Secretary? Opo, tama po. Kaya nga po, itong mga ebidensya na ito, both yung pinasa ng ICI at ng PWH, ay refer na po natin sa ombudsman. Para po ang ombudsman na may mas maraming kapangyarihan po na ma-establish ang iba't iba pang mga facts, no, dito sa mga kasong ito, makakalap po niya. So, yun naman po ang kinumit. At may tiwala naman po tayo sa ombudsman na madadagdagan pa po, kagaya ng mga katanungan ninyo, itong mga ebidensyang isumiti na namin sa ombudsman ng Biyernes. So yan po ang gagawin ng ombudsman ngayon. Magdadagdag pa po siya via fact-finding at tama po yung mga katanungan ninyo. Pero ito po, wala po kasing kapangyarihan ng DPWH para ma-establish po kung ang isang tao ay may pag-aari ng isang bahay or iba pang mga facts. No? Kaya po ito ay kinumit naman po ng ombudsman at may tiwala tayo sa gagawin niya. Kasi po ang sinasabi po ng iba na ang pwede nating maimbestigahan ng malaliman ay yung mga proyekto under SunWest and other companies related to Zaldico sa mismong distrito ng kongresista. Meron na ba kayong investigasyon na ginawa doon sa mga proyekto ng SunWest dito po sa Leyte? Yung daw sana po ang pwede ho talagang makonek kasi nga yung bidding na nangyari dito at yung quality of work nitong kumpanya ni Zaldico, sir. Opo. Unang-una po, kasama po doon sa refer natin na mga kontrata, yung mga proyekto ng SunWest sa Leyte, specifically sa distrito po mismo ni former Speaker Martin Romualdez. Nandyan din po yan sa ating mga dokumentong isimite sa Office of the Ombudsman nung Biyernes. Ikalawa po,
ang ICI din po, led by yung kanilang special advisor, si General Asurin, ay pumunta na rin po at umiikot na rin po sa iba't ibang mga proyekto ni ng mga kumpanya na link kay former Congressman Zaldico. Kasama na rin po yung mga proyekto sa Leyte. So, yan din po, pagka po nakuha yan at nakuha na po ng report ng ICI at ng DPWH, ng AFP, ng PNP, yan din po ay susumiti lahat sa Office of the Ombudsman. Okay. Ongoing pa po ito, Sir Ted. No, tuloy-tuloy lang po tayo. Yung pong mga sinabmit natin ay mga initial pa lang po yun. Pero importante po na ma-refer na kasi nga po napakadami na rin po ng mga dokumento at importanteng ma-refer na natin agad sa Ombudsman para po makasimula na rin ng Ombudsman ng kanyang trabaho. Okay. So, sir, yun ho bang mga binabanggit nyo na kontrata na napanalunan po nito pong SunWest, no? At ilang pang kumpanya na konektado kay Zaldico in Leyte, yun bang bidding nito? Kasi dito po, meron ako nahawak nga dito, listahan lang ng proyekto tsaka yung amount. Yung bidding process po na dinaanan po nito, no? Meron ho ba kayong findings na niluto ito? May ganun po ba? Kasalukuyan pong iniimbestigahan po yan, Sir Ted, no? Kasi malalaman po natin yan kapag nakita na po natin yung project mismo, yung pagbayad sa project mismo, at pagtingin din po dun sa proseso nung pag-award sa SunWest, no? Kung yan po ba katulad nung halimbawa ng mga final natin sa PCC na mga bid rigging cases, no? Sa Bulacan, sa Mindoro, final na din po natin yan, SunWest din po yon. Yan po, pupunta din po tayo dyan. Pero ngayon po, nasa proseso pa po tayo ng pagkakalap ng impormasyon, ng ebidensya para po eventually dun din po tayo tutungo. Pero bakit niyo po minadali ito pong filing against itong information against Martin Romualdez? Kasi sir, kung kayo po ay mas matibay nga sana kung pagsumiti ho ninyo ng inyong pong referral ay meron ng kaakibat na findings doon sa bidding ng mga kontratang ito. Because right now, as it is, wala pa po yan na binabanggit ninyo. Kasi ang perception po ng iba, magandang at nandiyan kayo, ay minadali ito. Kasi nga, sa utos ng presidente to pacify the people kasi ang hinihingi nilang ulo ay kay Martin Romualdez. Hindi naman po. Unang-una po, para i-clarify ko lang po, ang final po namin sa Ombudsman ay referral of evidence and facts. Iba po ito sa pag-file ng verified complaint. No? Kagaya po nung halimbawa, yung ginawa natin sa Bulacan. Yun po verified complaint na po yun. Dahil po kampante na po tayo na kumpleto na po ang ebidensya at ready na po ito for filing eventually sa Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin po ng referral lang is nagpapadala po kami ng ebidensya at ng tingin namin makakatulong dun sa rinirekomenda naming mga eventual na kasong ipafile ng Ombudsman. No, importante po yan kasi po kailangan po natin ng tulong ng Ombudsman para po kumalap pa po ng iba po pong ebidensya para mapatibay pa po yung eventual na kaso. So, uulitin ko po, ito po ay referral pa lang at hindi pa po ito kaso at complaint. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ang pagkakalap natin ng ebidensya. Pero importante po na mapasa na po natin sa Ombudsman para po sila mismo makakuha na using yung powers nila na wala kami, wala ang ICI, para po mapatibay na po ang eventual na kaso. So yun po ang rason doon. Sige po, okay siya, go ahead. Yes, Sec Vince, basahin ko na, hindi ko na babasahin, pero alam naman natin ang komento ng ilang tao. Meron na mga mugshots ngayon dito sa mga may kaugnayan sa flood control projects. Pero ang public perception pa rin, bakit parang puro maliliit na isda yata yung nauuna? Nakakasuhan at baka posibleng mahuli. Makakakita po ba kami ng mga mugshot ng mga proponents? Tingin ko po, parating na po yan. Parating na po yan. Ngayon nga po, halimbawa po, kay former Congressman Zaldico. Siguro wala naman pong makakapagsabi na maliit na isda si former Congressman Zaldico.
ang ating problema lang ay nasa abroad po siya, no? Pero once na, halimbawa po kahapon, in-announce na rin po ng ating Pangulo na makakansila na rin po ang pasaporte ni former Congressman Zaldico, no? Hinihintay na lang po natin ang order ng Sandigan Bayan. Once na nangyari po yun, tingin ko po, liliit na po ang mundo ni former Congressman Zaldico dahil hindi na siya makakaikot na freely na makakaikot. Oo, yes Po, po, no? Sec Vince. Oo. Makikipag-cooperate na rin po ang ating law enforcement sa ating iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Kagaya po nung ginawa kay former Congressman Arnie Teves na nahuli din naman po eventually. Pero, tingin ko po, yun din po ang mangyayari. Oo. Go Sec ahead. Vince, hindi ba pwede nating unahin yung mga nandito muna? Bakit po si Zaldi? Nahirapan nga po tayong hanapin siya. Oo. Nag-refer na po tayo doon, no, kahapon, no. Meron na po tayong refer kahapon kasama ang ICI against recommending 4 cases against 8 congressmen, no, na mga congressmen na merong allegedly pagmimiyari ng mga construction company na may mga libu-libong kontrata sa daan-daang kontrata sa DPWH, no? Paano meron din. Oo, Sec, paano kaya natin sila talaga mapapanagot kung ang lagi lang din naman nilang gagamitin nag-divest na at kung ano-ano pa? Yung po bang yes po. Meron po kaming mga SEC documents. Sa SEC documents na sinama sa aming referral kahapon na nagpapatunay na sila po o kanilang mga immediate family, pagmimiyari pa rin po nila ang mga kumpanyang yon base sa records ng Securities and Exchange Commission. Okay, sige Kasama po. yun po sa mga dokumentong pinadala po namin. Opo. Sila may manlaki po, kailan daw kaya, Secretary? Nasabi naman po namin kahapon, Manong Ted, no, na initial pa lang po ito. No, mayroon pa pong iba pa pong mga mga opisyales na posibleng merong conflict of interest at dahil doon pwede silang kasuhan ng iba't iba pang mga kaso dahil sila ay mga government officials na nangongontrata din sa DPWH. Yung po nabanggit natin ni Ombudsman Boying na Eric Yap na umano ay meron pong benepisyo sa ilang pong construction companies. Kailan po kaya yun? In fact, meron na po kaming final na kaso. Ito po, hindi lang po referral, no? Final na kaso against Silver Wolf Corporation na allegedly may links po kay Congressman Eric Yap at sa kanyang pamilya. Na-file na po yun, Manong Ted, no? Kaso na po yun, hindi lang po yun. Pero hindi kasama si Eric Yap doon. Wala pa po kasing nahanap na direct link, no? Pero yun din po ang ni Ombudsman Boying Remulla na hinahanapan na rin po nila ng direct link. Opo. Pero kayo po sa DPWH, meron na ho ba kayong findings doon sa sinasabing mga overpriced na mga proyekto sa distrito po ni Mr. Eric Yap? Yan po ay i-refer po namin sa mga susunod na linggo, Manong Ted. No, kasama din po yan kasama din po diyan yung mga ebidensya pong pinadala din sa amin ni Mayor Benji Magalong sa Baguio. Opo. Gaano ho kaya katagal yon itong inyong pag-aaral muna? At yan ho ba ay dadaan pa sa ICI o irerekta nyo sa Ombudsman po? Mukha pong yan po ay direkta na po natin sa Ombudsman. Opo. At hindi na po magtatagal yan, Manong Ted, no? Opo. At yung pong sa Batangas, ito pong mga distrito, halimbawa po, mawalang galang lang. Ito ho naman po ay aligasyon lamang dito po sa distrito po ni Congresswoman Luistro. Yung pong mga alokasyon sa mga cuts ay na ganon. Meron ba kayong ginagawang investigasyon doon? Opo, kasama po lahat. No? Kasama po yan sa mga investigasyon na ginagawa, Manong Ted. At sunod-sunod na rin po ito, kagaya ng sinabi namin kahapon. Sobrang dami po nito. Madami po talaga. Manong Ted, madami po talaga. So paano po ang inyong pagpaprioritize po dito? Yan po sabi ko nga po, simple prioritization lang po, no?
Kami po ay first in, first out. Meaning, kung meron pong mga nakakaabot sa amin, merong mga inuna ng mga investigasyon, yun po ay tinatapos muna. At ngayon nga po, hindi naman po namin kaya na kami gang Manong Ted. No? Kaya nga po, ang ginawa po ng ICI, nagbuo na rin po ng iba't ibang mga ahensya para tumulong. Kasama na po dyan ang PNP, ang AFP, at iba't iba pong ahensya tulad ng NBI para tulungan po kami dito. No? Kasi alam mo naman, Manong Ted, meron din naman pong trabaho ang DPWH, no? Aparte dito sa pag-iimbestiga at kailangan po talagang magtulong-tulungan po ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para dito. Meron pong aligasyon na yung mga insertion umano, ano po na ginawa ni Majority Leader Sandro Marcos sa Ilocos, ay meron din po mga question doon. Hanggang ngayon po wala pa rin daw pong report ang DPWH o maging ICI dito. Nagpunta na po sa Ilocos si General June Asorin, si Yusek Atobisnar, at sa pagkakaalam ko po, pati po si former Mayor Benji Magalong sumama po nung section na yon. At tingin ko po, magpapadala na po sila ng report tungkol doon. Sa Davao City po naman daw, kumusta po itong distrito po ni Congressman Paulo Duterte? Ganun din po, no? Nagpunta na rin po ang ICI, ang DPWH, at pagkakaalam ko din po, kasama din po doon si Mayor Benji Magalong ng Baguio, no? Dahil siya tumutulong kay General Asorin. Opo, so meron, opo. Kailan po ang labas ng findings ng kanila pong mga pag-aaral tungkol po dito sa ating pinag-uusapan ng mga lugar? Malapit na po yan, Manong Ted. Hindi ko lang po ako makapagbigay ng sa amin yan ng report na yan. Pero nagpunta na po sila sa mga lugar na sinabi niyo. Opo. Sa Davao, sa Leyte. Opo. Sa Bicol po mismo, sa Sorsogon halimbawa po. Meron na rin pong pinadagang team dyan. Sila Yusek Bisnar po at sila General Asorin. Nagpadala na po sila ng team dyan para po i-check din po ang mga proyekto sa Bicol. Sir Ted, no? Alam ko po, naiinip na po kayo, naiinip na po ang mga kababayan natin. Pero yung volume, yung sheer volume po nito, talaga pong kailangan po ng oras, kailangan po ng tao. Pero lahat po ito ay pinupuntahan na at sinecheck po ang mga proyektong to. At nakikita nyo naman po, halos bawat linggo, nagpapadala po either nagre-refer o nagpa-file po tayo kasama ang ICI ng mga iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman. Yung pong statement ni Yusek Bernardo na may specific pong proponent sa Bulacan, doon po specific yung mga naglaan ng pondo doon. Kailan po ang kaso po ng mga proponents na ito? Hindi ko po, hindi ako familiar dun sa specific proponent po na sinabi ni former Undersecretary Bernardo. Pero kung ito po nasama na sa either sa affidavit niya o sa kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, kasama din po ito sa mga iniimbestigahan. Both ng ICI at tumutulong din po dyan ng DPWH. Sec, matagal na po ito. Pati nga dito po sa sa interim report na recommendation ng ICI, pati ho yung kanyang affidavit nung una at saka yung kanyang supplemental, binanggit na po doon, di ba, kung magkanong halaga ang inilaan sa Bulacan. I'm sure alam po niyo yan sa DPWH budget at sino po ang naglaan ng pondong yun, di po ba? Di ba, yung naglaan nun, yun ang proponent. At yung po sinasabi sa testimonya ni Alcantara, ni Bryce at maging ni Bernardo. Lahat po ng lumabas sa Blue Ribbon, lahat po ng lumabas sa ICI investigation, lahat po yan iniimbestigahan na po, Manong Ted. Lahat po yan ay iniimbestigahan ng ICI, lahat po yan iniimbestigahan na rin po ng Ombudsman. Hinihintay na lang po natin eventually ang pagpapile ng mga kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito pong si Garjola, kasama ngayon po sa pinakakasuhan. Gaano kalalim ang inyong investigasyon dito? May sinasabi na kasosyo ito na mataas pa rin na opisyal ng gobyerno ngayon. Lahat po yan iniimbestigahan natin, Manong Ted. In fact, kung makikita nyo po yung mga dokumentong pinasa namin sa Ombudsman kahapon, napaka-voluminous po nito. No, at detalyado po sa lahat ng mga kontrata ng mga
kongresista na merong mga construction company na may kontrata sa DPWH. No, malalim po ito, no? At ito po lahat ay pakikipagtulungan po tayo sa ombudsman para talaga matumbok po natin ang lahat ng kailangan nating ebidensya para po makasuhan ang mga kongresistang ito. Yung pong walang kongresista na kasama si former Congressman Zaldico, si Congressman Darjola, at iba pa. Opo. May tanong po sa pahabol si Chacha. Yes po. Sec Vince, Opo, wala. kami Thank you naman, po. yes po, nagpapasalamat naman kami sa sipag ninyo, pero at least kayo po Opo. ay aminado na talagang dismayado at talagang inip na ang tao na merong mapapanagot sa isyong Lahat ito. po tayo init na init. Yes, pero Sec Vince, even kasi ang DOJ nagsasabi na as of now, wala pang proponent na kasama sa makakasuhan. Di ba? Ang dami na pong papeles, ang dami na ring mga testimonya na unang nailahad. Pero hanggang ngayon, wala pa kami nakikita dun sa mga naunang testimonya ng mga proponents na posibleng makakasuhan dito. Yun po bang dinanas nitong mga mid-officials ng DPWH sa Mimaropa? Ganon din po bang dadanasin itong mga proponents sa sinasabi ninyo ay malapit ng makasuhan? Ang tingin ko po, ganun nga po ang mangyayari. Dahil, kasi po, pag sinasabi nating proponent, hindi ba po, ang tinutumbok dyan ay mga legislator. At marami na pong mga final na kaso at refer against mga legislator. Kasama na rin po yung ating mga refer nitong nakaraang 2 linggo. Nakasama si former Speaker Martin Romualdez, again si former Congressman Zaldico, nakasama na rin po sa mga kongresista na refer na rin po natin na 5 po ang potential charges, no? Na ating rekomenda. Plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest at iba pa pong mga charges. So yun po, tingin ko po, yung proponent po na sinasabi nila, kasama po yung mga kongresistang yon sa tinutukoy. Opo. Okay, sige. So, well, anyway, wala ho naman din po nung magagawa ang bayan kung hindi po maghintay sa development and eventually nga po yung binabanggit po ninyo na meron na hong mga proponents mismo na makakasuhan at yun, ito ho ba, who will decide kung ilalabas ang mugshot niya o hindi? Sino ho? Sorry po, paulit po. Yung mugshot ng mga to, ilalabas ho ba yan? Gaya po nitong mga nasa DPWH na mga... Siyempre po. Siyempre po, Okay. sabi po ng Pangulo, wala pong special treatment dito. Wala pong special treatment dito. Pag sila po ay nakasuhan na sa mga korte natin at ma-issue ang kanilang mga warrants of arrest, kung ano po ang nakita nating treatment dito sa mga unang nakasuhan at unang naaresto, yun po ang makikita nating treatment sa lahat. Opo, sige. Okay. Ito lang po pahabol. Yung pong tulay dyan sa Bontoc, Southern Leyte, napanood niyo ho ba yung mga teachers doon na lumalangoy sa gitna po ng kasagsagan ng bagyo? Sabi ho nila... Nakita ko po. Ano ho ang inyong balak sa tulay na ito? Nakita ko po, Manong Ted. Salamat po nung pinadaga ninyo, ang staff ninyo, na talaga pong hindi po unacceptable po yung ganyan. Kaya po, inutusan na po natin yung ating mga tao sa Region 8 at sa Leyte para ipagawa po immediately yung tulay na yon. Sige po. So, ASAP po immediate ito. po yan. At magpapadala po kami ng report sa inyo. Okay. No, kagaya po nung mabilis na paggawa natin sa mga tulay din pong nasira sa Cagayan at sa iba pong lugar. Yun din po ang gagawin natin dito. Opo. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. May pahabol pong tanong dito. Si Congressman Momo daw po, bakit daw po hindi nasama umano dito po sa mga umano'y contractors? Again po, no, initial pa lang po yun. Sinabi din po yun naman ni ICI Chairman Andy Reyes. Kaya hintayin lang ho natin, no. Okay. Kami po ay tuloy-tuloy naman po sa aming pagtatrabaho at sa pagkakalap ng mga ebidensya. Opo, sorry po kasi marami ditong mga nanonood sa atin. Naiintindihan po natin, Manong Ted. Wag po. Opo. Kagaya naman po ng mga kababayan natin. Lahat po tayo ay naiinit dahil po sa galit nating lahat. Opo. Pero sabi nga po ni Ombudsman Boying kahapon, meron po tayong proseso at konting pasensya kung kailangan talaga natin. Pero kailangan pinapaspasan natin lahat. Opo. Sige po, sa panghuli, gagabag sa mga proseso sa batas natin. Opo, sa panghuli po, no, ang claim po ng ICI, pati kayo, ay independent sila, no? At yan po ang claim nga nila. Ngayon, may mga nagtatanong lang po, bakit ba daw ho, sa 2 pagkakataon na, mag-aanunsyo muna ng presidente, tungkol dito sa mga kila Romualdez, kila Ko, etc. And then afterwards,
Automatic po filing ng ICI o referral ng ICI sa ombudsman para bagang may kumpas ng presidente sa galaw ng ICI at ninyo. Hindi naman, tingin ko naman, hindi naman po kumpas ang ibig sabihin nun, no? Halimbawa po, itong mga referral natin sa nitong nakaraang linggo na inanunsyo po ng presidente, yan po kasi ay joint referral ng ICI at ng DPWH. And ang DPWH po ay parte ng ehekutibo. At syempre po, dapat po malaman ng ating chief executive ang gagawin ng DPWH. No, kaya po kaya po nalalaman, syempre kaya po malaman ng presidente yan. At gusto lang po malaman na mapaalam ng presidente sa ating mga kababayan na ito po ay ginagawa na trabaho. And hindi lang ng ICI at ng pero kasama din yung kanyang mga departamento sa ehekutibo. Okay, sige po. Salamat po sa paliwanag. Sige, ano? Last na lang po. Sec Vince, may mga umuugong na balita na posibleng ibalik daw kayo sa DOTR? Kung ako po tatanungin, welcome po yan, no? Pero wala pong katotohanan yan. Wala pong katotohanan yan. O at least po maklaro ninyo kasi ilang linggo na ako nakakabasa ng mga ganyan. Wala pong Pero ganon. I must admit, Manong Ted, namimiss ko po ang DOTR. Manong Okay, Ted. ito po. Yung pong sinabi pala ninyo na naka-freeze na o meron ng rekomendasyon sa freeze order sa air assets ng Mississippi Aviation, wala pa daw po hanggang ngayon. Ay, hindi po. In-announce na rin po ito ng Pangulo kahapon. At in-announce na rin ng AMLAC na finally, na-freeze na po ang air assets ni former Congressman Saldico, amounting to roughly mga 4 billion po ata ang estimate ng AMLAC. So finally po, nagpapasalamat po tayo sa AMLAC at finally po ay na-freeze na. Walang specific. Matagal na rin po natin hinihintay yan. Sir, walang specific sa kanilang announcement kasi upon checking sa CAAP, kasi ang CAAP po ang magpapatupad din nito eh. Wala pa pong specific na announcement na ito po ay eroplano at helicopter ng Mississippi Aviation I will find out po. Pero unang-una po, narinig ko po ang ating Pangulo na sinabi niya specifically, no, ang mga air assets ni Zaldico amounting to 4 billion. At tatingin ko naman po, baka po nag-iingat ang AMLAC, hindi niya in-announce. Okay. Pero wala naman pong ibang tingin kong nakasuhan kami na may fleet ng mga Augusta at Gulfstream, no, na nakasuhan na. So tingin ko po yun na po ang mga air assets ni Mr. Zaldico. Air assets po Pero ni Martin Romualdez. Hindi ko po alam kasi wala pa naman pong kaso ata si former speaker, referral pa lang po ito. Kaya po tingin ko, in all likelihood, mga air asset ni Zaldico po yung na-freeze kahapon. Opo. Sige po. So, na lang po sa inyo, meron po mga pangalan po yan, particular na po yan, pati po yung mga Chinese na national na sinampahan po namin. May mga pangalan na po yan, eksakto na po yan. Kagaya po sa LTO, eksakto na po yan. Ang tagal na po nito, bakit ho ba pagkatagal-tagal ng kasong yan sa DOJ o maging sa nagdaan po sa customs, sino ba kapit ng Frebel na to? Hindi ko na po ano po yun eh. Hindi ko po importante po yun. Nung pag-take over po namin July, pinurso na po namin po talaga yan. So, minana po natin yung kaso na yan. Pero, supposedly, mas bibilisan na po namin. Paglipat lang ni Secretary Remulla, naging ombudsman, palagay ho, mas mabilis po kayo. Dahil ombudsman na po si Sec Boying. Opo. Pero kahit po sino po nasa likod niya, wag kayong mag-alala. Pinapal. Kasi ombudsman, baka malamang kung hindi masasama ditong mga taga-customs muna, kasong kriminal ito sa DOJ. Kasi po, ang dami na ho nagtataka no? Nasangkot na sa Bugatti, nasangkot pa ho dito sa napakaraming Diskaya cars, at ilang pa. Bakit hanggang ngayon walang mukha yung Frebel? At wala pang kasong kinakaharap. Nag-o-auction na kayo ng mga sasakyan, wala pa rin yung smuggler. Pati po yung yung isa pong kawawa na isang port collector, nagdemanda na ho Kasi nga dito po sa ginawang smuggling po ng Bugatti, kasi nga naiipit sila. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin. Kaya nagtataka kami, sino ba kapit nito? Sino ba? Ba't ang lakas-lakas ito sa gobyerno? Ganito. May mga pangalan na po kami ibinigay po, Sir Ted. Ngayon, ang maganda naman nag-usap na kami mismo ni Ombudsman Remulla na papapilisin po namin. Hindi lang po rito, lahat po ng smuggling.
involving BOC personnel po. Makakasa po kayo doon, may pagbabago po yan. Opo. Well, alam niyo ho, dahil sa inyong pagdating dyan, nagkaroon talaga kami ng pag-asa, no? Lalo na ho doon sa inyong unang hakbang na ipagbawal na itong mga taga-customs na maging broker mismo, no? Opo, kasi nga din dito, sorry ihanda mo lang yung tanong mo, kasi dito, ang ganda ng report nila na tinanggap po namin dito, halimbawa, itong Autocamp, naalala ho ninyo, July 4, 2023, sinalakay po ito At itong kanyang DEPCOM, nagsabi na, ito daw po yung mga hot cars smuggled. Opo, pero dito ho, lumalabas po na yung subject for review ay PP2. Yung pong nasa legal service, 11. Doon po sa 174, ang sinasabi po, lilima yung forfeited. At alam nyo kung ilang araw? 850 days na. Hindi... alam niyo ho yun, parang sandali lang. Ano ito, shakedown? Anong sabi sa inyo ng mga nagpatupad nito na umabot na po ng 850 days magmula po na sinalakay nila ho yung gray market dealer na ito na hanggang ngayon po, hindi pa ho resolve pa pala ang kaso nito. Ang tagal na. Ganito po, Sir Ted, yung kabuuan nito. No? Ang minana ko po dito, ito po yung napakaraming car exchange dealers, lating isa po ito. No? Ang minana ko po rito, ang mga inaapektuhan ng pag-rate dito, 656 na mga sasakyan. Yan po yung kabuuan, napakarami po. No? Nung namuno po ako ng DOC simula July 1, minana ko 348 po yung nakapending ho dyan. So out of 348, naparelease po natin ng tama. Hindi po yung ma-release lang para ma-release. Naparelease po natin, may iba-iba po yan. Halimbawa, yung local naman po, na yung tatak, hindi naman talaga imported, dito na nabili. Halo-halo na po yung iba, pinagbayad natin ng tama at yung iba naman forfeited. Out of 348 na minamna ko, 59 na po yung naparelease na po natin. At may nakapinding po kami ngayon na 230 na out of this 248 na kami ho, meron ng disposition. Kaya lang, sa ganitong bagay, umaabot po ito sa DOF level. Yan po yung aming naka-report na subject for automatic review. Yan po, magkakahalo-halo po yan. Meron forfeiture dyan, meron naman na i-release na dahil nagbayad ng tama, i-release ng additional na bayad. Mga ganyan po yan. Malapit na ho namin ma-resolve ho ito. Okay, sige po. Ang binigyan ko po sila ng deadline ng supposed to be until end of November, ngayon na po yan. Hindi lang po ito. Kasi po, tama naman po. Mga warehouses pa po. Tama naman po na kumbaga salakayin yung mga gray car dealers na ito para malaman kung talaga pong nagbayad ng buwis yung mga binebenta nila. Pero yung pong mga nasama doon na galing sa legitimate dealers, 'di ba, na kinuha yung mga sasakyan pagkatapos may mga parinig na marirelease lamang ito pag maghatag kayong pong nagbibigay dito ho ng hindi magandang impresyon sa gawain ito ng mga taga-custom. So, yun na. Okay, bago tayo mag-short break po at tumunghay sa isa pang importanteng panayam, pwede bang klaruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs na yan, mga kapatid? Di po ba? Bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita? Walang CCTV. Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo na, galawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. Magkano At Korean? ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo ho yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito, dito. Yan ang sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan na inuobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, tsaka yung PPP.
dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isinasa pribado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pag pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito. Oo, sa ninakaw sa atin. Ito pong pag-aayos sa mga sistemang ito. Saka naman nakakita, isa sa pinagkukunan ng pera ng Estado, walang pera para sa kanilang computerization. Ang hirap paniwalaan, girl! Oo nga eh. Kaya nakita mo yung reaction, sorry, hindi ko po napigilan. Raw reaction po yung talagang walang CCTV? Hindi Sa mga bahay nga natin, meron sa BOC, wala. Diba, girl? Oo. Ito ho yun eh. Parang ayaw talaga nila Saka naman nakakita, na matigil ang LTO. kanilang racket. Oo, wala din pera pero isa po sa mga nagbibigay din po ng remittance sa gobyerno sa kita sa LTO. Hindi po ba ang kanilang katwiran laging walang pera. Kaya nga kahapon isang araw nabanggit ko yung katotohanan na ang PGH po kailangan ng Cancer Institute. Pero sa kawalan na naman ng pera ng gobyerno, pribado na naman po ang magtatayo sa halagang almost 10 billion. 30 years ang kontrata. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagtayo yung pribado, mag-operate man dito ang PGH, obligado kang maningil sa mga pasyenteng Pilipino, pambayad sa... Wala bang 10 billion ang gobyerno? Ilang araw lang pong delivery sa basement ko ng isang hotel yan eh. Oo. Ano ka ba? Ang delivery nila ay tagto 2 billion pesos sa isang araw. Hindi ba? Alam niyo, ito yung malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. O halimbawa, girl, baka hindi niyo pa ho alam. Hindi ko ho alam kung ito na pag-usapan na sa budget hearing. Alam mo ba na uutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Bakit? Wala na namang pera gobyerno. Napag-usapan niyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo. Nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, ay mas nilakihan pa sa kasalukuyang pong proposed budget. Oo, at yan po inireklamo nito pong mga grupo, mga kapatid, na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Oo. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal, 24 billion, ginawang 49 billion, mas malaki pa, sa kakailanganin daw na pera para po sa 4Ps. Anak ka ng poo! Alam nyo, di ba? Sorry po ito magpakatotoo po tayo dito sa katwiran lagi na walang pera gobyerno Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ang alin? Itong MAIF. Itong mga guarantee letters ng politiko. Kailangan nilang ponduhan ang AX. Kailangan nila ponduhan ang tupad. Kailangan nila ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun. Disguise. Pag babalat kayo na kunwari may tinatanggap yung masang Pilipino, ay kahit paano nakatanggap ako ng pera galing kay ganito. Kahit paano nakakuha ko ng guarantee letter kay ganito. So yung utang na loob doon sa politiko. Pinalalabas po na may natatanggap sila pero ang mga middle class, ang karamihan talaga sa atin, kasi napagkakaitang ka ng medical services, ng maayos na edukasyon, etc., ng ating mga commuters sa ating train system, etc., dahil dito sa mismanagement ng pera ng bayan. Nanyo. Birahe. Namiss nyo ako? Namiss nila yung mga birahe na yan. Magpakatotoo po tayo dito. Mga anak ng... Ay, anak talaga. Nakita mo yung Anak ng buhaya. Mga anak ng buhaya. Anak kayo ng buhaya.
Mabuti pa nga ang buhaya pag nabubusog tulog na eh. Oh. Hybrid ang mga buhaya dito sa Pilipinas. Anyway, anak ka na. Sige. Sige, sandali po lamang. Pahupain po natin ang Kita mo na, sabi ni Sec Vince, Ano? ang Okay, ang sige. korupsyon sa DPWH, dekada-dekada. Oo. Dito rin, ang padrino, dekada-dekada. At saka isa pa yung pag-usapan natin ha. Sige, sandali lang po. O sige. Relax muna tayo.